Hinihingi ko ang kalinga ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa isinumpang Satanas at sinisimulan ko ang aking pagpapaliwanag sa pangalan ng Allah, ang ganap na mahabagin, ang pinakamaawain at ganap na mapagmahal. Ang lahat ng papuri ay bukod tangi na para lamang sa Allah. Ang pagpapala ay para sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan at ang lahat ng naniwala sa kanila hanggang sa dulo ng panahon. At bilang pagpapatuloy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan, pangangalaga ng Allah ay sumainyo. Gayon din ang kanyang rahma, ang kanyang habag, ang kanyang biyaya at ang kanyang kagandahang loob. Ipagpapatuloy natin ang ating paksa na kung saan tayo ay tumatalakay hinggil sa isang relihiyon na ang tunay na kahulugan ng relihiyon sa wikang Arabic, galing ito sa salitang din. Sa wikang Arabic, ang pinagmula ng salitang relihiyon ay din. Din al-Islam, isinaling relihiyong Islam. Ang ibig sabihin ng salitang din ay batas o kaparaanan ng pamumuhay. Hindi pa tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay itinalaga niya na yung tamang kaparaanan ng pamumuhay para sa atin. Isang makalangit na batas o kaparaanan ng pamumuhay na mismo ang Allah ang siyang nagtalaga nito para sa ibabaw ng kalupaan, na siyang dinala ng lahat ng mga propeta sa kani-kanilang kapanahunan upang ito ang magsaayos ng tamang kaparaanan ng pamumuhay sa ibabaw ng kalupaan. Katotohanan, ang din, isinaling relihiyon na ang tunay na kahulugan niya, katotohanan, ang batas o kaparaanan ng pamumuhay na nagmula sa Allah ay Islam. Ibig sabihin, ang isinapamuhay ng lahat ng mga propeta at sinunod ng kani-kanilang mga followers o mananampalataya ay makalangit na kaparaanan ng pamumuhay. Hindi batas na tao lamang ang nagsagawa nito, kundi mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagtalaga bilang kaparaanan ng pamumuhay sa ibabaw ng kalupaan. Kaya itong 124,000 prophets and messengers na ipinadala ng Allah simula kay Adam hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o alaihimus salatu wassalam, sumakanilang lahat ang kapayapaan at pangangalaga ng Allah, iisa lamang ang relihiyon na kanilang isinapamuhay. At mula rin sa sanaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ang lahat ng mga propeta ay magkakapatid, subalit magkakaiba ang kanilang ina, gayunpaman ang kanilang relihiyon ay iisa lamang. Kaya yun yung katibayan natin. Akala ng iba, ang Islam ay nagsimula lamang sa kapanahunan ng Propeta Muhammad. Hindi. Ang Islam ay palaging ipinapahayag sa bawat henerasyon. Islam ang ipinahayag nung kapanahunan ni Adam, Islam ang ipinahayag nung kapanahunan ni Propeta Noah, Islam ang ipinahayag nung kapanahunan ni Propeta Ibrahim. Kapag umuusad ang henerasyon, unti-unting nawawala ang tunay na katuruan ng mga propeta. Kaya sa kasunod na henerasyon, muling ibabalik ito at magpapadala muli ang Allah ng panibagong sugo at ipapahayag sa Kanya ang batas na makalangit o kaparaanan ng pamumuhay. At ang sinumang tatanggi sa pananampalatayang ito ay pananagutan niya ang ginawa niyang pagtanggi o consequences ng kanyang pagtanggi
sa kabilang buhay at dito pa lang sa daigdig ay magiging masalimuot ang kanyang pamumuhay at punong-puno ng pagkabagabag. Kaya pansinin niyo ang mga kaparaanan ng pamumuhay ng mga hindi Muslim, kahit na mayaman sila at nakaaangat sila sa buhay, ay wala silang kakontentuhan sa kanilang mga sarili at masalimuot pa rin ang kanilang mga pamumuhay. Kaya ito yung bilang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan sino man ang tumanggi o sino man ang hindi naniwala at namatay ng walang pananampalataya, ang buong kalupaan ay punuin man niya ng ginto. Punuin man ng ginto ang buong kalupaan, ay hindi ito tatanggapin mula sa sino man sa kanila kapag ito ay kanilang ipinangtubos para makalabas sila sa kaparusahan sa impyernong apoy. Kahit na nagtataglay sila o nagmamay-ari ng ginto na punong-puno ang kalupaan ng gintong ito at ipang tutubos nila para makalabas sila o para makaiwas sila, makaalis sila sa kaparusahan mula sa impyernong apoy, hindi ito tatanggapin sa kanila ng Allah. Sinong tao ang magkakaroon ng ginto na kasing dami ng daigdig? Walang sinuman ang taong magtataglay ng ganito. Subalit kung magkakaroon man siya ng ganito karaming ginto, hindi pa rin ito tatanggapin sa kanya sa kabilang buhay. At ang para sa kanila ay matinding kaparusahan at wala silang makikita na sino man natutulong sa kanila kapag sila ay nasa impyernong apoy na pinarurusahan. Kaya napakahalaga ng pagpili ng isang tao sa tunay na relihiyon. Sinasabi nilang walang makapagliligtas na relihiyon. Totoo, walang makapagliligtas na relihiyon. Yung relihiyon na man-made, yung relihiyon na itinatag lamang ng tao, hindi ito makapagliligtas kailanman. Dahil pinanghimasukan nila ang karapatan ng Allah. Kaya nga sabi ng Allah sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul atu'allimuna Allaha bidinikum, Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim. Sabi mo sa kanila, O Muhammad, gusto niyo bang pagsabihan ang Allah hinggil sa inyong relihiyon? Hinggil sa batas at kaparaanan ng pamumuhay? Mas marunong pa ba ang tao kaysa sa Allah para panghimasukan niya ang relihiyon? Gayong ito ay bukod tanging karapatan lamang ng Allah, sapagkat siya ang ganap na nakababatid ng anumang mga nasa kalangitan at kalupaan at siya ang ganap na nakababatid ng lahat ng bagay. Kaya dito malalaman natin, hindi karapatan ng sinumang tao ang magtatag ng relihiyon. Kaya lahat ng itinatag na relihiyon ng tao, lahat ito ay sa impyernong apoy magpakailanman kasi pinakialaman nila o pinanghimasukan nila ang karapatan ng Allah na hindi naman talaga nila ito karapatan. At bilang katibayan, mapag-aaralan din natin, batay sa sanaysay mula kay Abu Umama, isang lalaki ang nagtanong sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, O sugo ng Allah, si Adam ba ay isang propeta? Siya ay tumugon, Oo, siya ay isang propeta at siya, ibig sabihin, si Adam ay tuwirang nakipag-usap sa Allah. Dapat yung isaalang-alang na ang mga propeta,
yung kanilang communication o revelation ay sa pamagitan ng yung pakikipag-usap nila sa isa't isa na hindi nila naririnig ang tinig ng Allah, ito ay sa pamagitan lamang ng revelasyon. Pero si Adam, si Musa, ibig sabihin si Moses at si Propeta Muhammad, silang tatlo lamang ang mga propetang narinig nila ang tinig ng Allah. Kaya si Adam ay tuwirang nakipag-usap sa kanya ang Allah. At muling nagtanong, ipinagpatuloy ng lalaki ang pagtatanong, ilang panahon ang pagitan ni Adam at pagitan ni Nuh, ni Propeta Noah. Siya ay nagsabi, 10 centuries. So, ibig sabihin yung isang century ay 100 years. Sa pagitan ni Adam at ni Propeta Noah, ay 1,000 years na ang mga tao ay nasa tamang pananampalataya. At Islam ang kanilang sinusunod na pananampalataya. Ang isa sa pagkakaiba ng propeta sa sugo, propeta ang ipinapadala kapag ang tao ay hindi lumabas sa tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam. Kapag hindi sila sumamba sa mga rebulto, kapag hindi sila sumamba sa iba, propeta ang ipinadala o ipinapadala. Tulad ni Adam, 1,000 years, nasa tama silang pananampalataya, pero nagkakamali ang mga lahi ni Adam at nagkakasala, pero nasa tama silang pananampalataya. Kahit na ang lahat ng mga mananampalataya o mga Muslim, nasa tama silang pananampalataya sa kanilang henerasyon, subalit nagkakasala sila at nagkakamali. Kaya for 1,000 years, nasa tamang pananampalataya ang mga lahi ni Adam, subalit sila'y nagkakasala at nagkakamali. Sa Sahih al-Bukhari, isinalaysay ni Ibn Abbas, isa sa mga sahaba at uncle ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kanyang sinabi sa pagitan ni Adam at sa pagitan ni Propeta Noah, merong 10 centuries, meaning 1,000 years. At ang lahat ng mga nasasakupan nito ay sumusunod sa pananampalatayang Islam. Kaya ito yung katibayan natin na ang Islam ay hindi nagmula lamang sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, hindi pa tayo nililikha, itinalaga na ng Allah ang ating kaparaanan ng pamumuhay bilang batas na makalangit at ito ang nagsaayos ng tamang kaparaanan sa ibabaw ng kalupaan. At ito ang ilan sa mga dakilang sugo na hinirang ng Allah upang maghatid ng kaparaanan ng pamumuhay sa kani-kanilang mga henerasyon. Batay sa pagkakasalin, sinabi ng Allah, aming ipinagkaloob kay Ibrahim. Ibig sabihin sa side, isang side. Kasi ilan sa kanyang mga anak ay si Ishmael at si Ishaq. At meron pa siyang ibang mga anak. At ito ay pag-aaralan natin o nabanggit natin nung nakaraang lecture. Ipinagkaloob namin kay Ibrahim, si Ishaq at si Yaqub, na si Yaqub ay tinaguriang Israel, na ang bawat isa sa kanila ay aming pinatnubayan. Bago si Ibrahim, ay aming pinatnubayan si Noah. At kabilang sa talaang kanan o mga inapo ni Propeta Ibrahim ay si Dawud, tinawag nilang Haring David, Sulaiman,
Ayub, tinawag nilang Job, Yusuf, Musa, tinawag nilang Moses, at Harun. Sa makatuwid, ganito namin ginagantimpalaan ang mga gumagawa ng kabutihan na sila ay mga propeta na siyang hinirang ng Allah. At kabilang din sina Zakaria, si Yahya, tinawag nilang Juan, si Isa, tinawag nilang Jesus, si Elias, na ang bawat isa sa kanila ay mga matatapat na mga propeta. Of course, alhamdulillahi rabbil alamin. Kaya ito yung makikita natin, yung 124,000 na mga propeta at sugo, ang 25 mula sa mga ito ay binanggit sa dakilang Quran at ang iba ay hindi na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang karunungan hinggil dito ay siya lamang ang ganap na nakababatid. At kabilang din sa pinili ng Allah ay sina Ismail, Al-Yasa, ibig sabihin si Elisha, si Yunus na tinawag nilang Jonah, si Lot, ang ipinadala sa sambayanan ng Sodom at Gomora, na sila na ang bawat isa sa kanila ay hinirang at pinili ng Allah higit sa lahat ng mga nilikha o sangkatauhan. Gayon din ang ilan sa kanilang mga ama, ang ilan sa kanilang mga anak at ang ilan sa kanilang mga kapatid, at pinili namin sila at pinatnubayan namin sila sa tamang landas. Kaya ito ang ilan sa mga dakila at kagalang-galang na mga propeta at sugo na pinili at hinirang ng Allah upang sila ang magdala ng mensahe o ng revelasyon bilang gabay sa bawat sambayanan. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Kaya pagkatapos ng 1,000 taon mula kay Adam hanggang sa kanyang kahuli-hulihang lahi na si Idris, 1,000 years. Of course, galing tayong lahat sa lahi ni Adam. Pero ang mga propeta kasi noon, bago ipinahayag ang kauna-unahang sugo na si Propeta Noah, ay si Adam, si Seth, at pagkatapos ay si Idris na tinawag nilang Enoch. Pagkatapos noon ay naligaw ang mga tao. 3 henerasyon na ang mga tao ay naligaw, kaya nung naligaw ang mga tao, hindi na propeta ang ipinadala dahil mas mataas ang sugo kaysa sa propeta. 124,000 ang mga propeta at mula rito, merong 315 na mga sugo at mula sa 315, merong 5 greatest messenger. Kasama si Noah, si Abraham, si Moses, si Jesus at si Muhammad alayhimus salatu wassalam. Sila ang mga magigiting at mga dakilang mga propeta. Kaya pagkatapos maligaw ang mga tao, ipinadala si Propeta Noah at sinabi mismo ng Allah, katotohanan, ipinadala namin si Noah sa kanyang sambayanan. At kanyang sinabi, o aking sambayanan, sambahin ninyo ang Allah ng dalisay at bukod tangi, wala kayong Diyos na karapat dapat sambahin, kundi siya lamang. Hindi ba kayo natatakot sa Kanya, sa Allah?
Ibig sabihin sa kanyang kaparusahan kapag kayo ay sumamba ng iba bukod sa kanya. Kaya ito yung sinabi ni Propeta Nuh sa kanyang sambayanan, at alam natin siya ay nangaral ng 1,000 years minus 50 years, meaning 950 years, subalit kakaunti lamang ang naniwala. Hanggang sa hiniling ni Propeta Noah, siya ang kauna-unahang sugo na nanalangin sa Allah na wasakin ang mga walang pananampalataya, kaya naganap ang dilubyo na kung saan lahat ng lugar na merong sibilisasyon ay inabot ng dilubyo o dakilang baha, at ang lahat ng mga walang pananampalataya ay na-wipe out. Nawasak silang lahat at walang natira kundi ang mga mananampalataya lamang. At doon tayo galing. Galing tayo sa lahi ni Propeta Noah, mula sa mga mananampalataya na isinakay sa arka. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Sinabi ni Propeta Noah, kapag kayo ay tumalikod mula sa pagtanggap ng katotohanan na nababatay sa dalisay na pagsamba, na walang sino man ang bukod tangi na karapat-dapat sambahin kundi ang Allah, sa makatuwid, wala akong gantimpala na hinihingi sa inyo. Ang aking gantimpala ay bukod tangi na mula lamang sa Allah, at inutusan niya ako na ibilang ang sarili sa mga yaong isinusuko ng ganap sa kanyang kagustuhan bilang isang Muslim. Kaya dito malalaman natin lahat ng mga propeta, ang kanilang katuruan ay nababatay sa dalisay na pagsamba, simula kay Adam. Kaya dito malalaman natin na kapag ang tao ay inutusan na sumamba sa mga nilikha, mapag-aalaman natin na ito ay hindi katuruan ng tunay na mga propeta at sugo. Sapagat ang tunay na katuruan ng mga propeta at sugo ay dalisay na pagsamba sa Diyos na tunay, bukod tangi na para lamang sa Kanya. بسم الله الرحمن الرحيم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. At mapag-aaralan natin dito na kasi nung nagawa na yung safina, tinatawag nating Noah's Ark, ay inutusan ng Allah si Propeta Nuh, si Propeta Noah, na kunin o ilikas ang lahat ng magkakapares na mga hayop, kasama ang mga mananampalataya at ang tatlo niyang anak at ang pamilya ng mga ito. Si Ham, si Yafet at si Sam, kasama ang lahat ng mga mananampalataya. Si Propeta Nuh, kasama ang lahat ng mga hayop na magkakapares. At nagsimulang bumulwak ang tubig sa ilalim ng pugon at bubaksak mula sa kalangitan. At mapag-aaralan natin na isa sa kanyang mga anak ay hindi sumama, kaya nalunod. At ito ay namatay. At sinabi ng Allah, hindi ito kabilang sa mga kanyang pamilya, sapagat ito ay isang suwail, daghimagsik. What I mean, ito ay tumanggi. Ito ay kabilang sa mga yaong tumanggi sa katotohanan. At mapag-aaralan natin sa stories of the prophets, yung mga mananampalataya na sumakay sa arka, hindi sila nagkaanak lahat. Hindi sila lahat nagkaanak. Ibig sabihin, naging baog silang lahat. Kaya galing talaga tayo doon sa tatlong anak ni Propeta Nuh o
o tuwirang galing talaga kay Propeta Noah. Si Ham, si Japhat, at ibig sabihin si Sam. Kaya sabi rito, o kayo na galing sa lahi ng mga yaong sinakay namin sa arka, kasama ni Propeta Noah. So pinapaalalahanan tayo. Galing tayo sa mga mananampalataya. Katotohanan, ibig sabihin, siya ay isang mabuting alipin na tumatanaw ng utang na loob sa Allah. 40 araw na kung saan sila ay nakasakay sa arka hanggang sa humupa ang tubig at ang arka ay dumunggo. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng dumunggo? Ha? Dumaong. Nung nawala yung tubig sa ibabaw ng kalupaan, ito ay dumaong sa Mount Judy, batay sa Quran. Pero sa Biblia, Mount Ararat. Actually, magkatabi lang yung Mount Ararat sa yung Mount Judy, pero ang tama, yung nakalagay sa banal na Quran. Kaya pagkatapos noon, ay namuhay muli ang mga mananampalataya sa ibabaw ng kalupaan. Kaya pagkatapos nila ay lumikha kaming muli ng panibagong henerasyon. At nagpadala kami ng sugo mula mismo sa kanilang mga sarili na kung saan isinasaad dalisay na sambahin ng Allah. Wala kayong ibang Diyos na karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya. Hindi ba kayo natatakot sa Kanyang kaparusahan kapag kayo ay sumamba ng iba bukod sa Kanya? Parehas ang mensahe, walang pagkakaiba. Subalit ito ay hindi alam ng mga karamihan. Hindi maaari na magkakaiba ang katuruan ng mga propeta. Dahil lahat ng kanilang katuruan o kapahayagan ay nagmula lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagkatapos ni Propeta Nuh, alayhisalam, ang sumunod na propeta ay si Propeta Ibrahim. At si Propeta Ibrahim, kapag pinag-aralan natin, tinagwiran siyang ama ng mga propeta dahil pagkatapos ng baha. Of course, pamangkin niya si Propeta Lut, na kung saan ipinadala sa sambayanan ng Sodom at Gomorrah. Pero ang lahat ng mga propeta at sugo pagkatapos ng baha ay lahat nagmula sa Kanya. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. At alalahanin ng sinabi ni Ibrahim sa kanyang sambayanan, dalisay na sambahin ninyo ang Allah at katakutan ninyo siya. Ibig sabihin ng katakutan, sundin nyo ang kanyang mga ipinag-uutos at iwasan ang kanyang mga ipinagbabawal. Ito ang makabubuti para sa inyo kung ito ay batid lamang ninyo. At nung kapanahonan ni Propeta Ibrahim, kapag pinag-aralan natin, 3 lang ang mananampalataya sa ibabaw ng kalupaan. Lahat ay bumalik muli sa pagsamba sa mga rebulto. Dahil umusad muli ang sibilisasyon hanggang sa kapanahunan ni Propeta Ibrahim at nawala muli ang tunay na katuruan na nababatay sa dalisay na pagsamba at ang mga tao'y nangaligaw na kung kaya sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan.
Kaya nung kapanahunan ni Propeta Ibrahim, ang mananampalataya lamang siya, meaning si Propeta Ibrahim, si Sarah, ang kanyang asawa, at ang kanyang pamangkin na si Propeta Lut. At sila ay ng ibang bayan at umalis sila sa Babylon. Dahil ang father ni Ibrahim ang siyang naglililok ng mga rebulto at ito ang sinasamba ng kanyang sambayanan. Sila ay ng ibang bayan. Nagpunta sila ibig sabihin sa Hebron. Si Ibrahim, ang wika nila sa Babylon, na ngayon ay tinatawag na Iraq, maraming wika doon. Ang isa sa mga wika doon ay Aramaic. Nung sila ay nag-emigrates ng ibang bayan sa Hebron, ang wika doon ay Hebreo. Kaya dito malalaman natin ang mga Semitic na lingwahe ng mga propeta na kung saan sa mga wikang Semitiko ipinahayag ang mga sagradong aklat. Ang wikang Arabic, ang wikang Hebreo, at ang wikang Aramaic. At mula dun sa Palestine ay ipinadala si Propeta Lut sa sambayanan ng Sodom at Gomora hanggang sa nagkapamilya siya at doon ay panibagong istorya na naman kung paano dumami ang mga mananampalataya. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. Ito ang din. Ito ang batas o kaparaanan ng pamumuhay bilang relihiyon ng inyong ama na si Ibrahim. Kaya si Ibrahim ay tinuguri ang ama ng ama ng ama ng mga propeta at ang kanyang relihiyon ay Islam. Walang sino man kundi ang Allah ang siyang nagpangalan sa inyo na mga Muslim. Yung salitang Muslim, ang Allah ang siyang nagpangalan nito. Ibig sabihin ng salitang Muslim, yung buong pagkatao mo ay para lamang sa tunay na Diyos na lumikha, para lamang sa Allah. Lahat ng iyong gawa sa ibabaw ng kalupaan ay idinidedicate mo, iniaalay mo para lamang sa tunay na Diyos na lumikha. Ang pagsuko ng ganap ng buong sarili sa kagustuhan ng Allah. Ang Allah ang siyang nagpangalan sa inyo ng mga Muslim kahit na noon pa man sa mga naunang mga propeta at ganun din sa loob ng Quran. Kayo yung salitang Muslim, dahil sa hindi alam ng mga Muslim ang tunay na karangalang nakapaloob sa salitang ito, nahihiya silang matawag na Muslim. Dahil sa laganap ang tinatawag na black propaganda, paninira laban sa Islam. Subalit ang nagpangalan sa mga mananampalataya na mga Muslim ay mismo ang Allah. Kung ikaw ay pinarangalan ng iyong presidente, magiging proud ka sa sarili mo. Ang nagparangal sa iyo bilang isang Muslim ay ang Allah. Siya mismo ang nagpangalan nito para sa mga mananampalataya. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Subhanallah. Ano ang sinabi ng Allah? At ang sinumang tumalikod mula sa relihiyon ni Ibrahim, ibig sabihin Islam, ay wala siyang dinadaya
kundi ang kanya lamang sarili. Ibig sabihin, ang sinumang tumalikod sa tunay na relihiyon, na siyang relihiyon ni Ibrahim, na ito ang nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay merong kakulangan sa kanyang kaisipan. Bakit magkakaroon siya ng kakulangan sa kanyang pag-iisip? Sapagkat ipapahamak niya ang kanyang sarili forever sa impyernong apoy magpakailanman. Kaya ang sinumang tumalikod sa katotohanan ay dinaya niya ang kanyang sarili. Katotohanan, pinili namin siya rito sa daigdig, at katotohanan sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga yaong matatapat. Nung sinabi namin sa kanya, aslim, isuko mo ang iyong sarili ng ganap, meaning mag-Muslim ka. Yun ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Isuko mo ang sarili mo ng ganap sa kagustuhan ng Allah. Sabi niya, aslamtu li Rabbil Alamin. Kaagad kong isinuko ang aking sarili sa Diyos na tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang. Kaya dito, nung kapanahunan ni Propeta Ibrahim alayhisalam, sa kapanahunan ni Propeta Noah, lahat sila ay tinawag ng Allah na mga Muslim. Maging sa kapanahunan ni Adam, na ang kanilang relihiyon ay ang pananampalatayang Islam. Na tulad ng binanggit ko, mapag-aalaman natin na yung pinakamalapit na impormasyon na kung saan si Jesus ay hindi nagtatag ng kanyang relihiyon, bagkos ay susundin niya lamang o tutuparin ang batas o katuruan ng mga propeta. Ito'y mababasa natin sa Biblia bilang patunay na si Jesus ay hindi nagdala ng panibagong relihiyon. Bagkos siya ay ipinagpatuloy niya lamang kung ano ang batas o katuruan ng mga propeta. Sabi niya, batay sa pagkakasalin, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang batas o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang tuparin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang kudlit o kautusan sa anumang kaparaanan ay hindi mawawala hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Kaya mapag-aaralan natin, ipinagpatuloy lamang kung ano ang pananampalataya ng mga dakilang mga propeta at sugo, wala siyang babaguhin sa mga ito. At mapag-aaralan natin kung si Jesus ay galing sa lahi ni Propeta Ibrahim. Si Isa na tinawag nilang Jesus ay mula kay Birheng Maria, mula kay Mariam, at ang father ni Mariam ay si Imran, at si Imran ay galing sa lahi ni Haring Sulaiman, patungo sa lahi ni Haring David, patungo sa lahi ni Yahuda, isa sa 12 anak ni Propeta Yaqub, sapagkat si Israel ay nagkaroon ng 12 anak. At isa sa mga anak niya ay si Yahuda na tinawag na Joda. So mula sa lahi ni Joda, lahat ng lahi ni Joda ay tinawag na mga Hudyo. At mula kay Yahuda, patungo kay Israel na si Yaqub, patungo sa ama nila na si Ishaq, at ang kapatid ni Ishaq, isa sa kapatid ni Ishaq ay si Ismail,
At ang ama nila ay si Ibrahim patungo kay Noah, kay Idris, kay Seth, patungo kay Adam. Kaya dito malalaman natin kung si Jesus ay galing sa lahi ni Propeta Ibrahim, ano ang pananampalataya ni Propeta Ibrahim? At sinabi ito ng Allah sa Quran na Islam ang pananampalataya ng inyong ama na si Ibrahim. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Kailanman si Ibrahim ay hindi isang Hudyo at kailanman ay hindi siya isang Kristiyano, kundi siya ay isang dalisay na Muslim. Subhanallah. Kundi siya ay isang dalisay na Muslim at hindi siya kabilang sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi siya kabilang sa mga pagano. Kaya ito yung katibayan natin na si Isa alayhisalam ay galing sa lahi ni Ibrahim. Kung si Ibrahim ay isang Muslim, ang lahat ng mga propeta at sugo na mula sa kanyang lahi, ang kanilang relihiyon sa makatuwid ay Islam din, at ang lahat ng mga ito ay mga Muslim. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, ang Allah ay nagsasabi ng katotohanan na kung kaya sundin nyo ang relihiyon ni Ibrahim na nakasalig sa katotohanan, meaning nakabatay sa katotohanan at hindi siya kabilang sa mga pagano. Kaya kung ano yung Hanifa, yung dalisay na pagsamba ng bukod tangi sa Diyos na nag-iisang tagapaglikha sa Allah, yun ang relihiyon ng lahat ng mga propeta na siyang sinunod ni Propeta Muhammad. Mula rin siya sa lahi ni Ibrahim na nagmula sa isa sa mga anak, ang pinakapanganay na anak ni Propeta Ibrahim na si Ismail. Akala nila anak sa labas si Ismail. Gayong kapag pinag-aralan mo sa Genesis 16, Genesis 16, 2:3, ibinigay ni Sarah si Hajar kay Ibrahim, kay Abraham bilang kanyang asawa. Ang ibig niyong sabihin, magkakasala ng pangangalonya ang mga propeta na tulad ni Propeta Ibrahim na isa sa magiting at dakilang sugo ng Allah. Mas magaling pa ba ang mga pangkaraniwang tao na hindi nagkasala ng pangangalo niya? Ito yung paninira ng mga tao kasi hindi nila pinag-aralan. Bumabatay lamang sila sa mga paninira na naririnig nila. Hindi nila nabasa na sa Genesis 16, 2-3 ay ibinigay siya ni Sarah, meaning si Hajar, ibinigay ni Sarah kay Abraham bilang kanyang asawa. At sa Genesis 17:20, nagkaroon ng 12 anak na tinaguriang 12 prinsipe. Nagkaroon ng 12 anak si Ismail. Bakit tinawag na 12 prinsipe kung ito ay isang bastardo? Walang bastardong mga propeta. Kasi ang Allah ang siyang humihirang, pumipili kung sino yung karapat-dapat. Kaya ano ang magiging bunga kapag ang propeta mo ay nangalonya? Kapag ang propeta mo ay drunkard,
Tulad halimbawa sa Biblia, si Propeta Noah ay drunkard. Alam niyo ibig sabihin ng drunkard? Lasenggo. Palahubog. Si Propeta Lut ay nakipagtalik sa kanyang mga anak. Incest. Si Haring David, batay sa Biblia lahat ito. Ipinapatay niya si Uriah para makuha niya yung asawa nito. Meron bang ganong mga propeta? Sila yung mga hinirang. Napakataas ng kanilang mga moral. Kaya ang tendency sa labas ng Islam, walang problema sa kanila kung mga lonya, walang problema sa kanila kung uminom, walang problema sa kanila kung gahasain nila yung sarili nilang mga anak, mga apo nila, magkapatid, nakikipagtalik sa isa't isa. Kasi yung propeta, ganun ang ginawa sa Biblia. Nilinis ang lahat ng mga pangalan ng mga propeta at sugo na sila'y dalisay, matataas ang mga moral at napakataas ng kanilang antas at kagandahang asal sa paningin ng Allah at sa paningin ng mga tao. Kaya dito malalaman natin, yun ang dahilan kung bakit ipinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ibalik ang lahat ng sangkatauhan sa tunay na katuruan ng lahat ng mga dakilang mga propeta at sugo at linisin ang mga pangalan ng mga dakilang mga propeta na inakusahan ng Biblia na nakagawa ng mga karumal-dumal na mga gawain. Subhanallah. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, katotohanan ang Allah na aking tagapaglikha, tagapangasiwa, tagapag-atas, tagapagtustos, ay ginabayan niya ako sa matuwid na landas, ang tunay at tamang relihiyon, ang relihiyon ni Ibrahim, at hindi siya kabilang sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi siya kabilang sa mga pagano. Kaya ito yung katibayan natin na 3 beses na inulit o basigit pa kaysa rito na sinabi ng Allah na si Ibrahim ay hindi sumasamba sa mga ribulto at sa mga Diyos-Diyosan. Ito pa yung ilan sa mga katibayan natin na ang Islam ay hindi lamang nagmula sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batay sa pagkakasalin at itong pagsuko sa Allah, ang pagsamba ng dalisay sa tunay na Diyos na lumikha, meaning pananampalatayang Islam, ay ipinag-utos ni Ibrahim sa kanyang mga anak at sa kanyang inapo na si Yaqub, na sinasabing, O aking mga anak, ang Allah ay pumili para sa inyo ng tunay na relihiyon, na sa makatuwid, huwag kayong mamatay kundi sa pananampalatayang Islam lamang bilang isang Muslim na ganap na isinusuko ang sarili sa kagustuhan ng Allah. Kaya ito yung katibayan na ipinag-utos ni Propeta Ibrahim sa kanyang mga anak at sa kanyang mga inapo, kabilang si Yaqub. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم
وحيدا ونحن له مسلمون. Yung kasunod na talata, 133. At kayo ba ay mga saksi nung dumating, malapit nang dumating ang kamatayan kay Yaqub? Nang sinabi niya sa kanyang mga anak, o aking mga anak, ano ang inyong sasambahin pagkatapos ko? Kanilang sinabi, sasambahin namin ang inyong ila. Sasambahin namin ang inyong ila, ibig sabihin ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat lamang sambahin ang Allah, ang Diyos ng inyong mga ama na si Ibrahim, Ismail at Ishaq, ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat lamang na sambahin, at sa Kanya isinusuko namin ang aming sarili bilang isang Muslim. Kaya ito yung mga katibayan natin na walang relihiyon, na itinuro ang mga kagalang-galang at mga dakilang mga propeta at sugo, kundi pananampalatayang Islam lamang. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Nung kapanahonan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakikipagtalo sa kanyang mga tao. Yung mga Hudyo nakikipagtalo sa kanya at sinasabi nila na si Ibrahim, ang kanyang relihiyon ay Judaismo o di kaya ay Kristyanismo. Hanggang sa ngayon ay patuloy na makikipagtalo sa inyo ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Nakatulad nung kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi sa Quran, o inyo bang sinasabi, katiyakan si Ibrahim, si Ismail, si Ishaq, si Yaqub, at ang Al-Asbat, ang mga propetang ipinadala sa 12 angkan ng Israelitas na ang kanilang relihiyon ay Judaismo o di kaya ay Kristyanismo? Sabihin mo sa kanila, o Muhammad, kayo ba ang higit na nakaalam hinggil sa kanilang relihiyon? O mismo ang Allah ang siyang ganap na nakaalam nito? Sapagkat nakalagay sa banal na Quran na itong mga dakilang mga propetang ito ay mga dalisay na mga Muslim na bukod tanging sumasamba lamang sa Allah. Na kung kaya walang sinuman ang higit sa pagiging hindi makatarungan nung itinago ninyo ang katotohanan na nasa inyo mula sa Allah. Alam nila yung katotohanan. Subalit itinago nila ito. Na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah, na ito ay nakasulat sa kanilang mga kasulatan na siya ay darating. At ang Allah ang siyang ganap na nakababatid kung ano ang inyong kinagawian na gawin. At ito ay ilalantad niya sa araw ng muling pagkabuhay. Kaya ito yung mga katibayan na Islam ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.